Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. O naman sa ninyo for today is pathway. Ayan. So, parang ano kayo ngayon, taking action, Gemini. Taking action towards something that you desire, no? Kung ano man yung pangarap ninyo, kung ano yung mga minimithi ninyo sa buhay, yung mga dreams ninyo, mga goals ninyo, you are taking action towards that sa ngayon. Yun ang napipick up ko dito. Kung dati, pangarap nyo lang, plano nyo lang, ina-envision nyo lang na ganito, ganyan ang gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. Ngayon, you are taking action towards that. So, that's really beautiful. So, what else? We have number 9, change is about to come sa buhay ninyo. Maraming pagbabago ang magaganap dito sa buhay ninyo. It's maybe because dahil siguro dito sa mga ginagawa na ninyo. No, you really have to do some changes or create some changes para nang sa gayon ma-accommodate ninyo yung mga bago ninyong gagawin or bagong endeavor ninyo, 'di ba? Na related to this. So maaring ganon ang ganap dito, no? It is also possible then for some of you dito Gemini na kayo dito, may mga relocation na mangyayari sa buhay ninyo. Maaring magre-relocate kayo, maaring dahil yan sa trabaho, required sa trabaho. It could be that you are relocating to other country. No, maaring meron kayong migration, maaring ang iba sa inyo magtatrabaho na sa ibang bansa, maaring ganon. Maaring din naman na dito lang yan, maaring locally, no? Maaring may nakuha na kayong bagong bahay, bagong tirahan, di ba? Bagong condo, apartment, no? Maaring mag-change kayo ng place of residence dito. At travel, no? This is involving travel. Kaya siguro talaga malayo-layo din ang babiyahiin ninyo dito. Malayo-layo yung lilipatan ninyo o yung pupuntahan ninyo. So, mag-iingat po kayo and good luck. Number 36, distant horizon. Maaring malayo. Maaring malayo talaga iba sa inyo. Ang na-pick up ko dito, maaring mag-abroad talaga ang iba sa inyo dito, Gemini. Maaring mag-abroad, maaring babiyahe ng malayo. No, ang iba sa inyo dito, maaaring yung trabaho na to talaga is an overseas opportunity na nakuha ninyo. Maaaring ganun din ang ganap. For others of you dito, Gemini, maaaring malayo ang iniisip ninyo. No? Maaaring malalim at malayo ang tinatakbo ng isip din ninyo dito. No? Yun ang aking napipick up dyan. We have coffin. This is ending and beginning. No? So, this is yung parang yung energy niya ay sumasang-ayon dito sa pathway kasi you are beginning something new dito sa buhay ninyo, 'di ba? You are creating something new dito sa buhay ninyo kasi papunta na kayo sa sa pagtupad ninyo ng inyong mga pangarap, pagtupad ninyo ng inyong mga goals, ng mga plans ninyo, yung mga heart's desires ninyo. Papunta na kayo sa pag-manifest nun sa buhay ninyo. Kaya maaring tapos na kayo sa pagpaplano, tapos na kayo sa pag-strategize, tapos na kayo sa pag-iisip kung anong gagawin ninyo, and ngayon you are starting to take action na, 'di ba? Kaya maaring yun ang energy na to na sisimulan ninyo. We have number 39. Ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, Gemini, you have always remember that you have a community na very helpful and supportive of you. No? Whatever you need right now, no? Always remember that help is always available to you. Always remember that there are helpful people and supportive people around you na talaga namang laging handang tumulong sa inyo. So, you just need to reach out when you need help. Just reach out to people, Gemini, no? Marami kang kaibigan, marami kang kapamilya, no? May mga katrabaho ka, no? People are around you, loves you. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Very helpful sila, very supportive of you. Okay? So, wag kang mahihiyang humingi ng tulong. We have number 15, lovers. There is an important decision that you need to make dito. That could be related to travel, no? Yung decision na to na kailangan ninyong pag-decisionan could be related to travel, could be related to application abroad, that could be related to traveling abroad, that could be related to relocating abroad, no, or relocation
dito sa within the country, you know, maaring along those lines ang inyong kailangan pagdesisyonan ngayon. It is also possible, no, na this is about relationships then, because this is lover's energy. So, maaaring may mga decision kayo na kailangan ninyong pagdesisyonan related sa inyong relationship then, no? So, that is also possible. Posible din ngayon, Gemini, na maybe ang iba sa inyo, kung nasa established relationship na kayo, maaaring may kailangan kayong pagdesisyonan na about marriage, diba? About pag-build ng pamilya, pag-aanak, yung mga ganun, maaaring ganun ang mga usapin. It is also possible na iba sa inyo dito, if you are single, no? Maaaring you're going to enter a new love and romantic relationship na din sa ngayon. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang messages ninyo for today. For Libra, we have 4th house. Ayan, sa pauna mensahe ninyo, 4th house, maybe you are dealing with the legal system, no? Around this time, Libra, maaaring meron kayong kaso na final dyan, no? Maaari din naman na meron kayong taxes na inasikaso, no? With the court, maaaring meron kayong annulment, divorce, mga ganon, child custody, mga ganon, no? Or maaaring dispute sa lupa, no? Mga ganon, klaseng inaasikaso. It could also be that meron din kayong inaasikaso na will, no? Maaaring nagpapagawa din kayo ng will, maaaring ganon din ang ganap dyan for some of you. So, we also have 15 lovers. Ayan. So, maybe, no, ang iba talaga sa inyo, maaaring you are dealing with annulment or divorce dito, no? Maaaring ganun ang ganap with maaaring nasa korte na. Or, maaari din naman na nagko-consult pa lang kayo. Maaaring may mga consultations pa lang kayong ginagawa. Ngayon, with the lawyers, no? Regarding annulment or divorce. Maaari din na ang iba sa inyo dito is facing an important decision naman regarding your relationships naman, no? Maaari naman na related lang yan sa love and romantic relationship. Maaari din naman na ibang klaseng relationship like pagkakaibigan. Maaari may mga issue kayo with your relationship with a family member, yung maaaring ganon. So, maybe you are facing an important decision regarding those areas then, no? For others of you then, dito, if you are single, Libra, maybe you are entering a new love and romantic relationship sa ngayon. Maaaring meron na kayong bagong love connection dito na mabubuo with another person. It is also possible na ang iba sa inyo dito, Libra, ay magpapakasal na. Maaring yun ang decision making na kinakaharap ninyo if you're going to really settle down. Kung kukunin nyo, tatanggapin nyo nga ba ang proposal ng inyong person, no? Maaring ganon din. Yun ang pinag-iisipan ninyo. Marami kayong bagay dito na pinag-iisipan and maaring isa yan sa mga pinag-iisipan ninyo. Ang about sa pagpapakasal, ang about sa pagbubuo ng pamilya, ang about sa pagpasok sa bagong relationship, pagsisimula ng bagong love and romantic relationship, no? May mga pangarap kayo, no? Marami kayong mga pinapangarap sa buhay, but you know what, yung mga pinapangarap nyo na yan, yung mga wishes ninyo, yung mga fantasies ninyo, parang hindi na yan magiging pangarap na lang sa ngayon, hindi na yan magiging fantasy na lang sa ngayon, because maybe, you know, siguro nagdesisyon na kayo or magdidesisyon na kayo, nasisimulan nyo ng gawa ng paraan, no? Maaaring gagawa na kayo ng mga bagay or ng mga steps, no? Para matupad ninyo ang kung ano man ang inyong mga pinapangarap. Maaari ngayon gagawin na ninyo ang mga bagay, no? Practical steps para makalapit kayo doon sa inyong mga pangarap, para makalapit kayo sa pagtupad ng inyong mga wini-wish sa buhay, mga fantasies ninyo.
And you are setting expectations siguro din ngayon, no? About doon sa mga plans ninyo, no? May ina-expect kayo at a certain time, ganito na ang ma-accomplish ko. At a certain time, dapat nandito na ako sa point na ganito. Yung mga ganon siguro, no? It could also be related to these plans, to these wishes, to these dreams of yours or goals ninyo, or yung mga expectation ninyo. Maybe, you know, it is regarding dito naman sa inyong love and romantic relationship. It's either you're setting your new intentions or new expectations doon sa inyong relationship sa ngayon, or maybe you are evaluating na, no, kung ano man ang mga nangyayari na sa ngayon doon sa inyong mga expectations. Kung nami-meet nyo ba ang expectation ninyo before or hindi. So, maaaring nandun kayo sa point na yun sa ngayon. Coffin, yan, this is an ending and a beginning energy, no? Libra, maaaring meron na ditong magtatapos na sitwasyon sa buhay ninyo, or meron ditong sisimulan, no? This could be pagsisimula ng bagong chapter talaga sa buhay ninyo. Maaaring yan ang pinag-iisipan ninyo, no? Kasi maaaring meron na ditong nagtapos na, let's say for example, baka related ito dito sa court, no? Maaaring natapos na or magtatapos na ang kaso, or maaaring magtatapos na yung final ninyong case. Maaaring meron ng desisyon, no? Or maaaring magkakaroon na ng decision ang inyong annulment or divorce or child custody, or kung ano man, kung ang will na pinapagawa ninyo maaaring tapos na, maaaring ganun din, no? It could be that as well. Maaari din naman na meron dito magtatapos na relationship, no? Or maaaring meron ng nagtapos dito na relationship. Kaya naman siguro may decision kayong kinakaharap dito na kung magsisimula kayo ng panibago, or handa na nga ba kayong magsimula ng panibagong chapter sa buhay ninyo, like pag-aasawa, no? Like pagbubuo ng pamilya, yung mga ganun ba? So that is also the case for some of you dito. Kaya yun ang pinag-iisipan ninyo, no? Yun ang laman ng isip ninyo, no? So maaaring nagtatalo ang isip at puso ninyo sa isang desisyon. Maaaring gano'n na related dyan sa inyong pagla-level up ng inyong relationship, no? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Aquarius, ang mensahe po ninyo ay unexpected income. Napakaganda. So, mayroon kayong financial gain dito, no? Na unexpected. Ninyong magkakaroon kayo dyan ng pera. Hindi ninyo inaasahan na pagkakaperahan ninyo yan. You didn't expect that could be a money path for you. So that is a blessing, no? That is a beautiful blessing. Sa ngayon na it's holiday season, so marami pagkakagastusan tayo, and you have an unexpected income coming your way. So that's beautiful. Oh my God, Aquarius, napakaswerte ninyo sa ngayon. You have unexpected income. You have sudden wealth. Bonggang-bongga. Ito yung pinakabonggang card dito, no? Pagdating sa money and finances department, we have number 11, sudden wealth. This is definitely a windfall, no? This is definitely a windfall. Maaaring panalo ito, no? Kasi meron tayong slot machine dito. Maaaring iba sa inyo mananalo sa slot machine. Maaaring sa iba sa inyo mananalo sa lottery, mananalo sa any game of chance. Maaaring ganon. This money could be coming from different sources din, ano? Maaring galing yan dyan sa winning, maaring regalo yan sa inyo, maaring merong magpapamana sa inyo na malaking pera, maaring ganun din ang sitwasyon dito, no? So this is really beautiful. Itong perang ito, hindi ninyo pagtatrabahuan, ano? Ito naman unexpected income, yan ang bunga ng inyong pagsisikap din, no? Kasi pagtatrabahuan ninyo ito. Pero ito, this is a gift from the divine, no? From the universe. And please look up for the meaning
meaning as well of this numbers synchronicity dito, no? We have number 11. Number 11 is very highly a spiritual number that is very powerful as well, because ano yan, master number 11 yan, Aquarius. So please look up for that. And also angel number 777. Please look up for the angel number 77 po. 777 for more guidance po. Okay? We have number 9, change. Ayan. Maraming pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo. Definitely, that is a beautiful change, no? Kasi, most likely, yung mga changes na itong magaganap sa buhay ninyo is because of this, changes sa inyong financial landscape. Kasi, magkakaroon kayo dito ng pera na, magkakaroon na kayo dito ng prosperity in abundance and financial freedom. So maybe, no, yun na magka-create ng pagbabago sa buhay ninyo. That could be a change in different areas of life ninyo. Ang naririnig ko dito, ginhawa, no? Ang naririnig ko, ginhawa. So maaaring talagang ito na yung magiging susi. Yung mga perang ito, yung financial gain na to, ang magiging susi para magkaroon na kayo ng ginhawa. Ma-experience na ninyo ang kaginhawaan sa life. Kumbaga, Aquarius, that is really a beautiful change, no? Maaring makabili na kayo dito ng sarili ninyong bahay, makabili kayo ng bagong bahay, no? Maaring ganon, bagong titirhan, bagong sasakyan, kung mga ganon man ang mga plans ninyo. That could be possible. For others of you, maaring maglilipat na talaga kayo ng titirhan dito, no? Makakapaglipat na kayo sa titirhan na gusto ninyo. This could be a place of residence. That could be a new dwelling place na lilipatan ninyo. This could also be travel, Aquarius. Maaring ito na din yung pagkakataon ninyo para mag-travel. Maaari din na magmamigrate ng iba sa inyo sa ibang bansa. It is also possible na magta-travel kayo para pumasyal, no? Mamasyal, maaring ganon. So, there are a lot of changes na maaaring maging hatid or dulot ng financial gain na ito for you. Oh my God, Aquarius, tignan mo, puro pangkaperahan, financial opportunities. Look at that. We have number 17, gift. So, meron talaga din kayong regalong matatanggap. This is also possible na yung sudden wealth na to is regalo talaga sa inyo. That could be trust fund. That could be a big amount of savings sa bangko na maaari din ninyong matanggap. For others of you, this could also be talaga cold cash, na matanggap ninyo, or precious na material things na napakahalaga sa inyo, or merong malaking halaga. Maaring ganun din. This could also be financial opportunities. Maaring that is a lucrative job offer. Maaring that is a career opportunity or business opportunity na dadating sa inyo dito, Aquarius. So, napakagaganda. We have 21 family room. Ayan. That money also, no, this sudden wealth na to, that could be coming from family member. Maaring galing yan sa, sa mga elders ninyo. Maaring pamana talaga yan. Maaring ganun din ang sitwasyon, or meron kayong pag-uusapan ng pamilya, no? Maaring meron papatawag sa inyong pamilya, buong pamilya na mag-meeting, may discussion na magaganap that could be related to mana, no? Maaring pag-uusapan na ang mga mana sa ngayon. Maaari din naman na pag-uusapan na ninyo kung paano ninyo i-manage ang inyong kaperahan, or kung, alam mo yung discussion about these changes, no? Na maaring mangyari sa buhay ninyo. Because you have that money already, so maybe you're going to discuss with the whole family ngayon kung ano na ang priorities ninyo, ano na ang bibili na kayo ng bahay, saan kayo bibili, sasakyan, ano ang bibilhin ninyo, savings for retirement, or kung ano-ano pang pag-usapin ninyo regarding sa pera, no? We have, oh my God, Aquarius, this is really awesome. Look at that. Lahat ng mga napakagagandang cards sa inyo regarding pera nandito na. Oh my God, Aquarius, parang ngayon lang ako nakapag-read using these cards na lahat sila nandito. Great fortune, sudden wealth, gift, unexpected income. Holy moly, what a beautiful energy. No, beautiful energies itong dumating sa inyo, Aquarius.
Parang when it rains, it pours talaga, diba? Napakaswerte ninyo sa ngayon. Napakaswerte talaga. Holy moly! I can't believe this. So, we have great fortune, Aquarius, and ang feeling ko dito, this is money, this is material success, financial success, kasi we have also number 26, and number 26 becomes number 8 because 2 plus 6 is 8, diba? And number 8 resonates with infinity, with material success. Parang kung ano yung parating sa inyong blessing dito, pangkaperahan, parang walang katapusan yan, ano? Parang hindi yan mauubos, hindi matatapos, as in talagang siguro, talaga kung anong parating sa inyong pera sa ngayon, you will be able to manage that money wisely. Talaga. As in, iikot lang, mag-grow pa yan. Kaya parang hindi kayo mauubusan, no, ng pera. So parang continuous, it could be a continuous flow of money ang maaring dumating sa inyo or mangyari sa inyo, Aquarius. With this great fortune, you know, talagang malaking pera ang maaring dumating talaga sa inyo dito, Aquarius, no? Maaring yung sudden wealth na yan, isang big chunk of money talaga. Ang swerte ninyo, hindi lang ito sa pera, no, na great fortune ito, kundi maaaring sa iba't ibang parte din ng buhay ninyo. Maaaring siswertehin din kayo unang-una sa pera, siswertehin kayo sa pamilya, sa mga anak ninyo, sa trabaho, sa career, sa business ninyo, siswertehin kayo sa pag-abroad, sa pag-travel. It could be in all areas of life. It could be in any area of life din na mangyayari, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, this is super swerte kayo. Super swerte kayo. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.